Malakas nga ba ang ating Diyos? Saan nagmula ang ating Diyos? Gaano nga ba siya kalakas? At tunay nga bang malakas talaga siya? Gaano niya kaalam ang lahat ng bagay? At nasaan nga ba ang ating Diyos? Mga kapatid, sa video na ito, kikilalanin pa natin ng mabuti ang ating Panginoong Diyos. Ano-ano nga ba ang mga kamanghamanghang katangian ng ating Diyos? Ang Diyos na walang hanggan. Simulan natin sa katangian ng Diyos na eternal. Ibig sabihin nito, ang Diyos natin ay walang simula at wala ring wakas. Nag-i-exist na siya noon pa man at magpakailanman. Kumbaga, wala siyang pinagmulan. Hindi siya pinanganak at hindi rin siya mamamatay. Sa Genesis chapter 1 verse 1, nang pasimula pa ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Nang sinabi ito, doon pa lang nagkaroon ng simula ang lahat. Pero bago pa man nangyari iyon, nandoon na ang Diyos. Kung titignan natin, hindi maililikha ang lahat kung doon lang din nagsimula ang Diyos sa creation. Kaya noon pa man, nag-i-exist na siya. Ang limitadong kaalaman ng tao. Napakahirap isipin na walang pinagmulan ng Diyos at walang lumikha sa Kanya dahil ang ating mga isip ay limitado lamang. Ang kaalaman natin ngayon ay wala pa sa kalingkingan ng kaalaman ng Diyos. Ang nalalaman natin ay limitado lamang sa ating mga naririnig, nakikita, nararamdaman at natututunan. Ngunit ang kaalaman ng Diyos ay napakahamak na hindi natin kayang maunawaan dahil siya ay Diyos. Kung ang Diyos natin ay hindi eternal at wala siyang ganitong katangian, hindi siya Diyos. Siya ay magiging katulad lang natin na may simula. Kaya ang pagiging eternal niya ay nagpapatunay na siya ay Diyos. Ngunit kung hindi ka naniniwala na siya ay eternal, hindi ka naniniwala na siya ay Diyos. Ang kaalaman ng Diyos at ang ating buhay. Dahil alam ng Diyos ang lahat, alam niya ang lahat ng pangangailangan at problema natin. Makakaasa tayo na nakikita niya ito at makakalapit tayo sa Kanya. Bago pa man tayo magkaroon ng problema, mayroon na siyang solusyon. Ang katangian ng Diyos, omnipotent, omniscient, at omnipresent. Ano man pong nais niyang gawin sa ating buhay, ano man pong nais niyang ipagawa sa atin, magtiwala po tayo dahil noon pa man, bago pa mangyari ang lahat, may solusyon na ang Panginoon sa ating mga problema. Kaya magtiwala tayo sa Kanya dahil alam niya ang ginagawa niya. Siya ay makapangyarihang Diyos at matalino. Ang omnipotence ng Diyos. Ang Diyos natin ay omnipotent at makapangyarihan sa lahat. Maraming uri ng kapangyarihan sa mundo tulad ng geothermal, nuclear at electrical power. Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos ay naiiba at walang katulad. Ang mga kapangyarihan dito sa mundo ay naglalaho. Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggan. Sa simula pa lang ay pinakita na niya ang kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, nilikha niya ang lahat ng bagay. Ang kalawakan, bituin, buwan, araw, dagat, lupa, mga halaman, puno, hayop, at tayo. Walang imposible sa Diyos. Ang Diyos na kayang humati ng dagat, magpadala ng mga salot, magpakain ng libu-libong tao, magpagaling ng anumang sakit, at bumuhay ng patay, ay ang Diyos na may kapangyarihang walang hanggan. Kaya kung ikaw ay may sakit o problema, tandaan mo na walang imposible sa Diyos. Huwag kang matakot dahil kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na omniscient or all-knowing. Ang pangalawang katangian ng Diyos ay siya ay omniscient. Ang ibig sabihin nito, siya ay all-knowing o alam niya ang lahat ng bagay. Ayon sa 1 John chapter 3 verse 2, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Ibig sabihin nito, alam niya ang lahat. Walang nalilingid sa Kanya. Alam niya ang bawat detalye sa atin, pati ang bilang ng ating mga buhok. Ayon sa Matthew chapter 10 verse 30, at maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Alam niya ang lahat tungkol sa atin at sa mga nakapaligid sa atin. Bago ka pa ipanganak, alam na ng Diyos ang mangyayari sa iyo. Bago ka pa magsalita, alam na niya ang sasabihin mo. Alam niya ang lahat ng nilalaman ng puso at isipan mo. Wala tayong maitatago sa Kanya. Ang omnipresence ng Diyos. Isa sa mga katangian ng Diyos ay pagiging omnipresent, na nangangahulugang siya ay nasa lahat ng dako.
Sa Jeremiah chapter 23 verse 23 to 24, sinabi ng Diyos, "Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa isang lugar lamang. Walang makapagtago sa akin. Nakikita ko siya kahit saan siya pumunta sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa." Siya ay isang malaking Diyos na ang kaluwalhatian at presensya ay nakukover ang buong mundo. Nakikita niya tayo saan man tayo naroroon. Dahil siya ay Diyos, alam niya ang lahat at mga bawat sulok ng ating mundo. Hindi tayo dapat matakot dahil kasama natin ang Diyos saan man tayo magpunta. Ang hindi nagbabagong Diyos. Ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Siya ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, at siya rin ang Diyos natin ngayon. Kung paano siya gumawa ng himala noon, ganon din siya ngayon. Kung paano siya nagpagaling noon, ganon din siya ngayon. Ang Diyos ay pareho noon, ngayon, at magpakailanman. Sa Malakay chapter 3 verse 6, sinabi ng Diyos, "For I am the Lord, I change not." Sa Hebrews chapter 13 verse 8, sinabi, "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever." Mga kapatid, maraming katangian ng Diyos na maaaring hindi pa natin alam. Kaya hinihikayat ko kayong magbasa ng Biblia. Doon natin mas makikilala ang Diyos at ang kanyang mga kamanghamanghang katangian. Ang mga binanggit ko ay ilan lamang sa mga pangunahing katangian ng Panginoon. Salamat sa inyong pakikinig at suporta. Naway may natutunan tayo sa mensaheng ito. Ibahagi natin ang mensaheng ito upang mas marami pang makakilala sa ating Panginoong Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos at mag-ingat kayo palagi.